sa isang demokrasya, ikaw walang yakang Raffy Tulfo. Bigyan mo ng respeto ang isang ordinaryong mamamayan kasi yan ang nagpapasweldo sa iyo. Correct. She is a public servant also, pero bibigyan mo ng respeto. Okay? Pero wala, it's like talking to these people Yeah. are hoodlums, no? They're cut from the same cloth. Bongbong Marcos, bakit ba magkakakampi ang mga yan? Dahil all cut from the same cloth. Mga magnanakaw, mga walang kahihiyan, walang kapasidad mahiya, mga arogante, abusado, ubod ng magnanakaw, mga Diyos ko, 'di ba? And it's one of those disgusting people na yung nambababae, na mga Mm. batang babae, na pwede At mo namang ipinapangalandakan, ma'am, ha? ipinapangalandakan. Ipinapangalandakan in public. Yeah, 'di Malala, ba? ma'am, ha? Don't forget, ma'am, Hmm. this son, Marcos Jr., is worse than the father in Yeah. terms ng kagaguhan at pagkamakawat at Yeah. pagkakawatan sa gobyerno. This Marcos Jr. is worse than the father. Mabuti sana kung naging matino, may redeeming value, na suportahan mo siya ay mas maayos pala ito. Maganda ang Pilipinas, maayos ang pangangalaga sa mamamayan. Hindi eh. Ba't mo sasamahan Alam mo, ito? Ang Tulfo Brothers na yan, kinakapital pa na yan nila ang mga masa. Kung pakinggan yung programa ni Rapi Tulfo at nito magkapatid na to, pinapaaway nila mag-asawa, mga magnobya, may mga magkarelasyon, tapos ikapital nila sa kanilang mga YouTube channel, sa kanilang mga program. Tapos pagkakitaan nila, kunwari sila ay matapang, i-bridge nila ang mga programa sa gobyerno na pagkakait sa mamamayan. Pero tingnan nyo kung paano sila nabubuhay. Kung mayroong pinaka-definition ng ipokrito at tarantado na politiko, ang magkapatid na Tulfo ay nangunguna po sila dyan. tinitignan ko yung Facebook, nakakaawa, mga bahay na nakalubog na. Yung sa Sige, Zambales, no? Yung pag-usapan mga natin yan, bahay ma'am. na pinaghirapan sa Pampanga, gano'n. No? May mga Oo, footage papadala ko para pakita natin, no? Kasi si sige. Marcos, ang gusto niya talaga makalimutan natin yan eh. Mhm. Okay. Sige, maganda yan, ma'am, no? Doon tayo siguro magsimula, ma'am. Or papuntahan natin yan mamaya. Yeah. Isa sa pinakasentro ng pag-uusapan natin. Pero nais muna kitang kuhanan, ma'am, no, ng reaksyon mo dito. Talakayin na rin natin kasi kung ang pag-uusapan ay ang matinding pinsala ng pagbabaha, dulot ng kabulukan sa pagnanakaw sa flood control na pinangunahan nila Marcos at Romualdez, tamimi po itong tapang-tapangan at sobrang hambog na si Rapi Tulfo at mga kabalahibo niya. Pero pagdating po sa pag-atake kay Vice President Sara Duterte at pangbabastos sa mga testigo na ipinapatawag sa impeachment court, sobrang hambog. Kanina, ininsulto niya ang Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President, no? Kasi gusto niyang pigain na ang sagot ang gusto niyang sagot talaga na ninakaw ni Sara Duterte at ginawa ng modus operandi para nakawin ang confidential fund, no? So dahil hindi niya makuha ang sagot, dahil totoo naman ang sinasabi nitong si Miss Gina Acosta, na hindi ko nakita na nagnakaw ni Cinco si Vice President mula doon sa sinasabing confidential fund. Tinawag niyang istupido. Siguro dahil ikaw ay may blind loyalty, itong tarantadong Rapi Tulfo, nakalimutan niya na siya ay asong ulol ni Marcos. Mas malala siya, no? Itong sinasabi niya, Ma'am Lorena, blind loyalty. Binastos-bastos niya, ininsulto niya at nagtalak-talak siya ng kabastusan. Tinawag niyang istupido ang isang testigo na kusang loob na nag-appear doon at upang magbigay ng kanyang testimonya. At walang nagsita dito kay Rapi Tulfo. Pero sabi ko nga kanina, mag-take off natin. Habang nalulunod at nilulubog sa baha ang milyong-milyong Pilipino, ang tarantadong senador na to si Rapi Tulfo at mga kapareho niya ay walang sinasabi tungkol sa mga mandarambong at kurakot na nagnakaw ng pera ng bayan. Ma'am, your reaction on this? Kasama siya dun eh. Siya yun eh. Yeah. Siya sa mga magnanakaw. So, si Raffy Tulfo kasi, no, yung very glaring na illustration ng hindi talaga senador, no. Wala siyang kakayanan, wala siyang the difference, no, between
between, I guess, him, yung mahirap kay Raffy Tulfo, he's really dumb. Wala siyang alam. Pero hindi niya alam na dumb siya, na stupid siya. Kasi ang Yeah, yabang. So, salita siya ng salita na hindi niya alam, no, hindi siya aware. You're stupid in the name of blind loyalty. I think that yeah, Raffy Tulfo is talking about himself here. No, yeah, I because agree. si Ma'am Acosta was just explaining that she was doing her job, 'di ba? But this plunderer, Raffy Tulfo, is saving his ass. And all of them, what I see right now is all of them, they're very desperate. So those are the desperate words of someone who's about to be punished. Kasi malapit na yung araw ng mga yan, no? Dadating ang araw mo, Raffy Tulfo, kasi alam ng taong bayan na nagnakaw ka. At itong lahat na nakikita natin sa yung mga Mm. lubog na yan, no? Lahat yan, ikaw ang kasama ka dyan. So, and very unstatesmanlike behavior. Yeah, I cannot help but grieve over the time when we had statesmanlike senators. No, they were worthy of the names. No, that name senator. But who do we have now? The Tulfos, Lito Lapid. It's just so disgusting talaga. So Raffy Tulfo is talking about himself. No, his blind loyalty to Bongbong Marcos is such that he is part of the destruction of our country and he has stolen so much. So all of this, no, it's not a surprise that this travesty of an impeachment is really about hanging on to power because once vice president becomes president, mhm. siya lang naman ang makakapanagot sa mga yan eh. She's the only one who has the political will, the moral high ground, everything about her, no, is going to really lead to the hanging of all these plunderers. Diba? Of course, they have to do what they're doing now. But to zero in on what you're saying, what he said today, he's talking about himself and the ignorance about what a democracy is. Na that it is about, for the people, by the people, of the people. Sa isang demokrasya, ikaw walang yakang Raffy Tulfo. Bigyan mo ng respeto ang isang ordinaryong mamamayan kasi yan ang nagpapasweldo sa iyo. Correct. She is a public servant also, pero bibigyan mo ng respeto. Okay? Pero wala, it's like talking to these people Yeah. are hoodlums, no? They're cut from the same cloth. Bongbong Marcos, bakit ba magkakakampi ang mga yan? Dahil all cut from the same cloth. Mga magnanakaw, mga walang kahihiyan, walang kapasidad mahiya, mga arogante, abusado, ubod ng magnanakaw, mga Diyos ko, di ba? And it's one of those disgusting people na yung nambababae, na mga Mm. batang babae, na pwede At mo naman ipako, ipinapangalandakan, ma'am, ah. ipinapangalandakan. Ipinapangalandakan in public. Yeah, wala nang standards, 'di ba? And I'm pretty sure a lot of them are like that. A lot of them are like, "Uy, Maria Mm. Joseph, we hear about it, no? And does that surprise you? 'Di ba the moral decay of our country is directly connected to the ones who are in power who have stolen way too much money that they don't know what to do with it, that it has become a curse to them. I'm pretty sure it has destroyed a lot of their relationships, it has destroyed their soul, it has destroyed the soul of this country, yung mga pagnanakaw ninyo. No? Correct. I agree. Ma'am, the kind of Raffy Tulfo, kapareho ng kapatid niyang si Erwin Tulfo, wala po silang moral high ground. Wala po sila sa katayuan para magyabang at maghambog-hambugan na para bagang sila ay mga crusader against graft and corruption, alluding their own allegations against the Vice President by attacking the witnesses na nandun po na nagpapahayag ng kanyang kaalaman. No, mga kababayan, itong si Raffy Tulfo, ito dapat ay sipain sa Senado eh. He doesn't deserve to be in the Senate. Popular, oo. Nanalo sa eleksyon, oo. Pero ang ugali at ang asta ng kanyang pagkatao, hindi po tumutugma sa otoridad at kapangyarihan ng isang senador. Ang pinagagawa nito sa Senado, mga kababayan, mantakin mo ito siya ay nasasangkot sila magkapatid sa pagtanggap ng mga donations mula sa isang party list na nasasangkot sa flood control at iniimbestigahan nga ng ICI
ni Marcos at pilit ito na pinapaprose ng mga assets nito. We're talking about the ACT-CIS. Yung ACT-CIS, pagmamayari yan ng Tulfo Brothers at ng Tulfo family. Diyan sila kumikita ng malaki. At billions of pesos po ang nasasangkot nitong ACT-CIS sa pagpapalusot ng mga pundo including ang pandaraya at pangungulimbat sa flood control. At si Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo, beneficiary po nito ng sarili nilang negosyo na party list. So anong sinasabi niya tungkol dito kay Miss Acosta na blind loyalty kay Sara Duterte? Why? Anong kasalanan ni Sara Duterte? Guilty na ba siya? Blind loyalty kanino? Parang gusto niyang palabasin na inuutusan ni Vice President Sara Duterte na magsinungaling itong si Miss Acosta. Ikaw nga dapat may paliwanag. Bakit ka nagtatapon ng mga hundreds of thousands and millions of pesos para magpasayaw ng mga babae sa nightclub at senador ka eh. So ano ang iyong dangal para mag-asta kang hambog at ipahiya mo ang mga testigo na nasa impeachment court? You should be admonished. Dapat nga tanggalan ito ng road. Nobody admonished him. Nobody called out Nobody called his attention. Nobody called him out. So wala, you, a senator of the land, can say this. You are stupid in the name of blind. This kind of kababuyan, you can say something like that. Yeah. Rapi Tulfo, you are stupid. You are the stupidest of the stupids. You really are stupid. I mean, if there was another word we could use to describe who you are, we would use it. But that's it. You really are stupid. Imagine to say something like that. No? He's a bully, no? Very arrogant. And that's a very clear explanation and illustration, very typical of those who are in the Marcos team, of the Bangag team. That kind of arrogance, that they really feel they are above the people, and that these laws, even the laws, the rules of civil discourse does not apply to them. You think Acosta can call him stupid? If I were in Acosta's shoes, what do you think, Eric? You think I would call him stupid? Kung ako doon, ma'am, tawagin ko talaga sa the way you are attacking me as a witness shows you are the stupid person here. Yeah. At kung ikukulong ako, di kulong ako. What was the Eric? What was the context? What was the context in why he said that? Kasi pinipiga niya si Acosta kung papaano ni winaldas ang confidential fund. Ang sagot sa kanya ni Acosta, disbursement officer po ako. Hindi ko po sakop ang implementation, execution, and monitoring ng mga confidential fund projects. Iba pong mga tao at ibang opisyal yan sa opisina. Maybe I cannot answer your question. Napikon siya. Sabi niya, kasi tinuturuan ka na yan ang sagot mo. Hindi kung ganyan pala na blind loyalty ka doon sa nakatataas sa'yo, of course referring to the Vice President. Di istupido ka, di ba? Istupido ka. Ganun ang context kanina. Eric, no, pina-force niya yung ganong klaseng confession kay Acosta. Yes, correct. Yung 125 million na yon, Rafi Tulfo, that's just 5 of the Viva Max girls na binigyan mo ng tip na tig to 250. Okay? You motherfucker, na pera natin. Tapos yung anak mo pang baboy, ganun din, di ba? Ganun din ang ginagastos, ang kapal ng mukha mo, di ba? Yeah. And ang malas lang talaga ng mga magnanakaw ito. Sobrang malas talaga ng mga magnanakaw na ito, na si Inday ay napakalinis. Hindi siya magnanakaw. Yan ang problema ninyo. Yan ang malaking problema ninyo. Na hindi magnanakaw si Inday Sara Duterte, hindi magnanakaw si Rodrigo Roa Duterte. Wala kayong mahanap. Kasi tapos kayo, kailangan ninyong pagtatapalan yung mga pinagagawa ninyo kasi mga magnanakaw kayo, mga mandarambong kayo. Yan ang hirap talaga, Eric. Yan ang malaking problema nila. Wala silang mahanap na dumi kay Inday. Kung kaya't kailangan nila mag-imbento at kailangan bastusin nila ang isang nasa harap nila na sumasagot ng maayos at kailangan nilang gumastos ng 25 million a day habang nalulunod ang Pilipinas at nagugutom at nagkakasakit. No, kasi kayo ang mga mandarambong, kayo ang mga magnanakaw, tapos hindi ninyo mahanapan si Inday kasi si Inday ay hindi magnanakaw katulad ninyo. Correct. Pero lahat kayo mga putang ina nyo, mga magnanakaw kayong lahat. I like that. Okay? Right. I like that, it's true. You know, it's true, Eric, no?
Yeah, maleta po ito si Tulfo. Magkapatid yan eh. Si Erwin tsaka siya, beneficiaryo po ito ng mga flood control na kinamkam, dinurubo at kinulimbat ng AXIS Party List. Magkapatid na Yap, Eric Yap at I think isa pa. At sila, isa yan sa beneficiaryo. Yung magkapatid daw kasi pagmamayari nila na negosyo, yung party list na yan kagaya ni Martin Romualdez, yung tingog ng mga magnanakaw party list. Yan. Yung tingog ng magnanakaw party list kay negosyo ni Martin Romualdez yan. At ng kanyang hippopotamus niya na si Asidri. Si Sidre. ang Tulfo Brothers naman, negosyo nila itong AXIS Party List, mga kababayan. At ito po namin, tinatalakay namin ito ni Ma'am Lorraine, sapagkat kung mayroong nang-aabuso ng party list na to na ginagamit nila na gatasan, hut-hutan ng pangungurakot sa pundo natin, dalawang grupo yan. Ang isa, grupo ng mga kurakot na politiko kagaya ng Tulfo Brothers na gumagamit ng party list at nitong nila Romualdez at mga kasabwat nila. Ang isa, yung CPP, NPA, NDF. At kapareho nila like mga grupo ng Akbayan, na mga hilaw na komunista, yung Alliance of Communist Teachers, Gabriela NPA Lover Party List, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Sinasalaula nila at tinatarantado ang party list system. At yan po, dyan sila yumayaman. Ang Tulfo Brothers na yan, kinakapital pa na yan nila ang mga masa. Kung pakinggan yung programa ni Rapi Tulfo at nito magkapatid na to, pinapaaway nila mag-asawa, mga magnobya, may mga magkarelasyon, tapos ikapital nila sa kanilang mga YouTube channel, sa kanilang mga program. Tapos pagkakitaan nila, kunwari sila ay matapang, i-bridge nila ang mga programa sa gobyerno na pagkakait sa mamamayan. Pero tingnan nyo kung paano sila nabubuhay. Kung mayroong pinaka-definition ng ipokrito at tarantado na politiko, ang magkapatid na Tulfo ay nangunguna po sila dyan. Kaya kanina ang kabastusan niya, hindi po siya nasinita, hindi siya pinatigil ni Senate Presiding Judge Chis Escudero. Dapat nag-break si Chis Escudero, break muna tayo. Kung ayaw ni i-admonish openly in court ni Chis Escudero, Ma'am Lorraine, dapat nag-break siya. Break muna, and then magkaukos sila, wag naman natin ganun ang witness. Kung mayroon tayong negatibo na mga pananaw sa witness, hindi tayo pwedeng gumawa ng hatol dito ng ganun po dahil ongoing pa ang trial. Pero gusto niya pigain, ma'am eh. Gusto niya pigain ang witness. Ma'am, go ahead. Also, Eric, what we've witnessed kasi through the years, no, under the Marcos administration, is the degeneration of both houses in Congress, no. So Correct. that it has become really a rogues gallery. Mga kriminal yung mga humaharap sa iyo na mga bastos. Remember na nandiyan tayo? Oh, Hindi man lang pinatabi. We were denied our lawyers, 'di ba? At meron silang script na isinasalaksak sa baga natin, and very arbitrary yung detention natin, 'di ba? So tama. it has really devolved into a rogues gallery, and that House of Congress, no? All of them there, marami sa kanila diyan, mga magnanakaw. So ngayon lumulusong tayo sa baha. Sasabihin ko sa inyo, yung mga yan nandyan, sila yung mga nakinabang, no, basang-basa yung mga bahay ninyo, lubog kayo, may mga batang namatay, no, ang ibintang nyo, yung mga yan. Um, I know quite a lot of them. Meron isa dyan, Eric, is really interesting. This Giselle Maceda, no, is the wife of Edward Manila. Maceda, 4th District of 4th Congress. District. Doktor yan no. And kilala ko yan, no. Alam mo, asawa niya itong anak ni Ernie Maceda, tama? yes, that's right, no. So, I remember at the start, no, at the start of the Marcos administration, they were so shocked na si Sandro party ng party at kailangan kasama sila, and they were so shocked at the money that was pouring in. She was telling me, no, di pa siya congresswoman noon, no, and then kailangan mag-break ng asawa niya. Siya naman ang pumalit. Alam mo ito mga ito, di ba? Mga crocodile na ito. She's really not a politician. But I saw the devolvement. Nakita ko, dahan-dahan naging katanggap-tanggap na sa kanila. Ano yan dati mga ano yan, mga Duterte yan And then dahan-dahan. And then when money was given to them. Yan. Grabe. And then si Isko Moreno, just recently, came out with the list of congressmen of Manila. And she was part of it. 1.3 billion. No? Wow. 1.3 billion. And you know, this makes me, it's interesting to me because nga when she started, kilala ko siya, hindi naman siya corrupt
no? Ah, Except that dahan-dahan nilamon. kahit si Edward hindi yan corrupt. Kaya lang yung kasalanan ni Marcos, no? Kasalanan ng tatay niya din, ang dami nilang kinurap na Pilipino, ang dami Kinurakot. nilang sinira at winasak na institution. I agree I to that. mean, dude, even the judiciary, 'di ba? Mm. The reason why PRRD is in The Hague now is because the Supreme Court allowed it. 'Di ba? They Yes. should have stopped it pero wala eh. 'Di ba? Mm. So Klaro. I have lost Mang my sinabi faith ni Isko Moreno, completely. maganda yung binanggit mo Yeah. Kasi itong nagbabanal-banalan, Yeah. nagpapastor-pastura, nagtatago sa pulpito ng Biblia Yeah. na palagi niyang kinukot. I'm talking about Benny yung banal na Abante. aso, santong kabayo na si Benny Yeah. Abante. Itinuturo sila lahat ni Isko Moreno. Hindi lang si Benny, pati itong si Joel Chihuahua. Yeah. Kasi Yeah. lahat sila dyan sa congressman, sa mga members ng House of Representatives sa Manila. Ang kanilang flood control in the last 2 budget cycle sa buong metro, sa buong Manila na nga, Manila area, lungsod ng Manila, 14.2 billion pesos. And yet, lubog sa baha ang buong Kamaynilaan. 14.2 billion. Ibig sabihin, mahigit 7 billion every year in the last 2 years. Saan napunta? Hindi ito dahil sa basura na Eric. napupuno ang imbornal, ma'am, kundi dahil ito, walang proyekto, ibinulsa at ninakaw ang Correct. pondo. Go ahead, ma'am. So, no, I was just gonna say, no, yun sa mga tanong mo na yan, yung sagot dyan, maliwanag na maliwanag. Binulsa ni Benny Abante, ni Joel Chua, ni Giselle Maceda, lahat yan, binulsa nila lahat yan. Lahat sila na nandyan sa Manila kasi nakita nyo kung maayos kung hindi sila nagnakaw sa Pilipino. Gel, makinig ka sa akin. Gel Maceda, kinakausap kita. Dahil ang pangit ng sagot niya talaga nung tinanong ko siya kung nag-sign ka ba sa impeachment ni Inday? Oo daw. Nag-sign siya Nag-sign siya, oo daw, kasi gusto niya na magkaalaman. That's stupid. Reason na binigay nilang lahat kasama itong Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List pretentious activist. na alam mo naman, sabi ko nga sa kanya, shut the fuck up. We know it's about money. Gusto mo ng pera, nagnakaw ka, Gel. Diyan ka na you've lost your soul. Doktor ka, Gel. Nakakahiya sa mga anak mo na pinalaki mo ng maayos. Pero ngayon, parehong-pareho na kayo na mga nandyan na dati kinamumuhian mo at kinadidirian mo. Nandyan ka na. No, so, I think the lesson here is nobody is immune from this. That's why may batas na dapat sinusundan tayo because even that law stops us and protects us from ourselves and our greed. Wala na-corrupt na Na-corrupt na talaga, no? Yeah, and remember, mama, habang binabastos ni Raffy Tulfo na hambog at tarantadong senador na to, ang witness na lehitimong nasa witness stand sa proseso ng impeachment court ay tawang-tawa at parang tuwang-tuwa itong convicted criminal ng CPP Urban Operative na si Franz Castro. At para bagang siya pa ang nagsusulsol more, no? Dahil obsessed ito si Franz Castro para pabagsakin ang Duterte political camp. At kung kaya, pati kaluluwa niya, ibinenta niya at ibinugaw kay Marcos. Kasama po ang kanilang peke na Communist Party of the Philippines at ang kanilang mga pagpupustura na revolusyonaryo. Hindi. Kayo ay extorsionista at kayo ay tagapagtaguyod ng mga mandarambong at mga kurakot. At ma'am, ang lahat ng propaganda operations sa impeachment attack laban kay Vice President, we have received information na sila ang mga pasimuno nito, Ma'am Lorraine. Yeah, so I was gonna ask Eric, no, from the CPP perspective, kasi sinabi mo gusto nilang pabagsakin ang Duterte. Pero from what I've learned, no, ang gusto nilang pabagsakin si Marcos din. Administration Marcos, 'di ba? Na madaling-madali, 'di ba? So, yung tanong ko sa iyo, yung from the perspective of the CPP, ano yung laro dito? Pagdating sa impeachment, pagdating sa CPP, anong implications noon sa CPP? No, ano yung game plan kasi nakikita na natin ngayon, maliwanag sa atin ngayon na ang nagpapatakbo sa gobyerno ay ang CPP, NPA, NDF. Nakapalibot na yan kay Marcos, 'di ba? So, ano yung analysis mo of what's going on in our country and in our government right now? Number one, hindi kakayanin ng CPP, NPA, NDF na manumbalik
ang isang Duterte brand of leadership. Kasi categorically dudurugin sila. And that is the reason na kahit wala sa principal position bilang presidente ang mga Duterte, lalo na si Vice President, tinatarget siya. It's because of the strategic objective of the CPP, NPA, NDF na dapat ang kalaban nila mahina at bulok na gobyerno, hindi malakas sa tao. And that is the reason nakipag-alyansa sila kina Marcos. Because the chances of having another Duterte leadership in our government with having Sara Duterte or anybody from the Duterte brand of leadership na akyat, napaka mataas at natatakot ang CPP, NPA, NDF po na may ganyang uupo muli na magiging balakid sa pag-recover nila sa organization. That is the reason inatake nila si Sara Duterte kahit hindi siya ang presidente. Number 2, kailangan nilang manatili si Marcos muna at sila Romualdez na kaalyado for 2 things. Politically weak si Marcos at si Romualdez kung ikumpara sa mga Duterte. Number 2, napapakinabangan nila sa pundo, nagagamit nila sa proteksyon habang nagre-recover sila. That's the game plan. And lastly, ang isang Marcos government at ang Romualdez na kaalyado nito, kung ikukumpara sa mga Duterte, madali nilang i-manipulate. The objective of the CPP, NPA, and DF is to overthrow the government. With having another Duterte at the helm of leadership, Ma'am Lorraine, mga kababayan, mahirap nilang gawin yun at baka madudurog nga sila. Exactly the same value of having the program of attacking Sara Duterte on the part of Yellow and Pink because they also want to share the power. Having a Duterte at the leadership, itong oportunistang mga politiko sa Yellow and Pink group, madudurog din po ito. Yan po ang overall na nakalatag, mga kababayan, Ma'am Lorraine. And so therefore, Marcos is benefiting tactically sa ganyang sitwasyon sapagkat si Marcos is a political deadweight. Wala na po talaga ito si Marcos. Pabagsak na ito. Yeah. But because mayroon pang AFP at PNP sa likod niya, at ang CPP, NPA, NDF hindi pa kaya magpabagsak kaagad ng gobyerno, nagkakaroon sila ng tactical alliance laban sa mga Duterte. And the impeachment trial of the Vice President is exactly the formula na nagagamit ngayon para wasakin ang anumang oportunidad na muling umangat ng todo ang Duterte brand of leadership. Well, you know what I find parang interesting and is di ba politics make for the strangest bedfellows, di ba? I've never seen a stranger bedfellow than a lot of bedfellows ngayon, no? Katulad ng CPP at Marcos, pero recently si Chris Aquino, no, was with, pati si Chris. you know, I would never Desperate. I would never betray my father that way. Never. Diba? I would never. Bam Aquino. Diba? Sino ba si a lot of people kasi they debate kung hero si Ninoy or hindi, di ba? Sa akin, itabi natin yon kasi masyadong contentious, pero hindi mo matatanggal sa kanya na ibinigay niya ang buhay niya at lumaban siya kay Marcos, kay Sa Ferdinand diktadura. Marcos Sr. Oo. He was imprisoned for 7.5 years. Hindi maliit na bagay yon. Marami Tama. doon in isolation siya. Isolation. No? Yes, and Tabartolina Chris Aquino grew up, no? Na nakita niya yan. Na And yet binabartolina si tatay niya. Yes, that's true. And here she is now, no? I don't get it. I don't really understand what benefit is that to her. Because Duterte, they just ganun kagaling, ganun kalakas At talaga ma'am, ang Duterte. malala, ma'am, don't forget, ma'am, this son, Marcos Jr., is worse than the father in terms ng kagaguhan at pagkamakawat at pagkakawatan sa gobyerno. This Marcos Jr. is worse than the father. Mabuti sana kung naging matino, may redeeming value, na suportahan mo siya ay mas maayos pala ito. Maganda ang Pilipinas, maayos ang pangangalaga sa mamamayan. Hindi. Ba't mo sasamahan ito? Ano mo, Eric, no? I'm curious lang kasi. Kasi sa tatay ko, no, nakita ko siya lumaban kay Marcos eh. Nakita ko na, tsaka we would have discussions about it. Oh yeah, hinanap siya, talagang he was against Marcos. And then, I'm wondering, what happened to Chel Jokno? Hindi ba siya nakinig sa tatay niya? What happened to all these people? Itong si Bam Aquino, di ba namatayan siya ng uncle? Pinatay si di ba? Exactly. So ito sila,
I don't understand because parang for me, personally, kahit sa mga kapatid ko na ayaw kay Inday, no? Ayaw din nila si Marcos. Hindi Mhm. dahil dahil lang yung tatay namin was fiercely anti-Marcos, but because for good reason, 'di ba? Kasi mga magnanakaw, mga violators ng saligang batas, 'di ba? Mhm. Kinalaban pa ng tatay ko ang Supreme Court noon dahil nagbabaw sila kay Marcos, yung sa Kay habeas Marcos. corpus. Yeah. So, ganun yung kinalakihan ko na na-imbibe ko yon, 'di ba? Kung bakit buhay na buhay sa bawat himaymay ko ang tatay ko. Naaalala ko talaga siya ngayon. Naaalala Kailan ko pala siya ma'am naging lawyer, si Justice Badoy? 1960s, no? 1960s, oo, pero early 70s, Constitutional Convention delegate na siya. So Yeah, nag-abogado na siya kaya mabigat sa kanya yeah, sa bilang abogado na naglilingkod sa batas yeah. ay ang pag-suspend sa writ of habeas corpus tinutulan Oo, pala niya. ano siya, anong tinutulan niya yon? Constitutional Convention delegate siya noon. So he came out in the Mm. open. And then, 1971 ngayon eh. oo, yeah, mga ganyan yun. So, Mm. nagtataka ako dito sa mga ito. Di ba mga tatay nyo yan? Di ba mga uncle nyo yan? Di ba pamilya nyo apektado? Di ba nanay mo, Chris, kinalaban din niya si Marcos? Tapos ngayon, Oo, you're canoodling with the Marcoses na hindi naman, nakakahiya. wala namang remorse. Wala. So, parang, Yeah. grabe, talagang it's a season of betrayals, no? It's a season Yeah. of betrayals for our country. That you would May, betray your own father, di ba? I don't get maintindihan it. pa namin ni Ma'am Lorena, maintindihan namin kung Marcos had been a better version of the father. Correct. Yeah. In terms of governance, in terms of Worse. caring for the people, Yeah. worse, So kawatan na sinungaling much. panggago niya.